Dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Okay lang kayo dyan nakatayo, mga brothers? Mahaba to, hanggang alas 5 ng umaga to. Okay lang kayo dyan? Sige. Okay ka lang, kuya? Tayo nagpapasalamat at hindi pa ibinabagsak ang luha ng kalangitan. Bakit luha? Kasi kokonti tayo eh. Ilan ang populasyon ng Barangay 780? 100 lang? More or less? More or less? May makakahula? Tansya lang. Mga 500? 800? 2,316. 2,300! 16. Panalo! Ikaw ang nagwagi. So imagine nyo, 2,000 mahigit. Sa 2,000 na yon, sabihin natin ang mga Katoliko ay 1,000 na lang. Oo, di ba? Nasa Kabaka po, bigayan. Oo. Ano ba yung kabaka? Kay foundation ni Bagatching po. Ano nga meron doon? Ayuda. Ayuda. Oo. Sabi ko na eh. Dapat nag-announce din tayo. Nahuli lang eh, mag-a-announce sana kami na lahat ng atin sa misa na ito ay tatanggap ng 25,000 pesos per head. Sa tingin nyo, saan mas maraming pupunta? Dito. Dito. Tayo. Pero mga kapatid, yung makukuha nyo rito, hindi mababayaran ng pera ng mundo. Correct. Pero maraming hindi nakakakita nito. Kanina nga po ay sinabi natin na pinagdiriwang po natin ang paggunita sa anibersaryo na kung saan ang Manila Cathedral, ito po yung parang pinaka ina ng simbahan sa buong Pilipinas. Kaya nga po ang buong Archdiocese ng Manila ay ito ang ipinagdiriwang ngayon. Kaya nga po dun sa Manila Cathedral, aside from fiesta kahapon, ngayon naman ay panibagong piyesta dahil yung mahalaga po yung simbahan na iyon. Sapagkat bilang ina ng simbahan, ng mga simbahan dito sa Pilipinas, ay ito isang napakalaking simbolo ng ating pananampalataya. Kaya nga po ang ating mga pagbasa ay tungkol sa templo. Napakahalaga po ng templo, lalong-lalo na sa pananampalataya. Sa mga Hudyo po, ang templo ay isa sa mga lugar na kung saan ay doon nila idinadaos ang kanilang pagdarasal at pag-aaral ng Eskriptura o ng salita ng Diyos. Mula noon hanggang ngayon. Although po yung templo na binabanggit ngayon dito ay ito po ay nagiba na, no? At kung pupunta po tayo sa Israel ngayon ay iba na po ang may-ari, hindi na po mga Kristiyano, no? Pero ganun pa man sa ating pagdiriwang ngayon, isa lang naman po ang gusto kong pagnilayan natin, ang kahalagahan ng templo. Una, siguro po hindi nyo mai-imagine ang isang Panginoong Jesucristo na kumuha ng lubid para gawing panghagupit. Can you imagine? Si Jesus Nazareno, ibinaba ang krus, kinuha yung lubid, at ginawa niyang panghagupit. Saan? Sa mga tao na bumabalahura ng templo ng kanyang ama. No? Galit na galit ang Panginoon sa pagbalahura at paglapastangan sa templo na ito. Can you imagine, pinagtataob niya yung mga lamesa? Jesus Christ. Di ba? Bakit? Nag-aalab ang kanyang puso. Sapagkat napakahalaga nitong templo na ito. Pero para sa atin, anong ibig sabihin nito? Ano ba itong templong pinag-uusapan natin? Mga kapatid, mayroon tayong simbahan, ang Sagrada Familia Parish. Ito yung parang pinaka-templo natin na kung saan
tayo ay nagdiriwang ng mga sakramento, lalong-lalo na ng banal na Eucharistia. Kaya nga nandito ang simbahan, pumupunta sa mga kalye. Hindi lamang para maidaos po ang misa, kung hindi mag-imbita, mag-invite, mag-anyaya, na sana hindi lang tayo dito nagsisimba. Mga minamahal na kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng anibersaryo ng pagtatalaga ng Katedral ng Maynila. Kasama ni Maria na ipinaglihing walang sala, magpasalamat tayo sa Diyos sa ating katedral, ang inang simbahan ng ating bansa at tanda ng pananampalataya at katatagan ng diwang Pilipino. Manalangin tayo na sa ating pagtitipon sa hapag ng Panginoon, tayo mapalapit kay Kristo, ang buhay na bato, at sa kanyang pamamagitan tayo maging banal na templo ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagligtas sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Mga kapatid, narito ang Panginoong Jesucristo, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo.